Sa loob ng 3 taon, tinalikuran niya ang bilyon-bilyong yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya upang magpanggap bilang isang simpleng babae. Nagpakumbaba siya, naglaba, at nagluto para sa lalaking mahal niya, na nag-akalang isa lamang siyang hamak na alila. Ngunit sa mismong araw ng kanilang kasal, nilason siya nito at ikinulong sa isang madilim na bodega upang pakasalan ang sarili nitong sekretarya. Inakalang lalaki na madali siyang itapon at burahin sa mundo. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng iniwan niyang naghihingalo ay ang nag-iisang tagapakmana ang pinakamakapangyarihang sindikato sa buong mundo. At ngayong gabi, ang kanyang magarbong kasal ay magiging isang malagim na bangungot na dudurok sa lahat ng kanyang pinangarap. Ang kanyang kamalayan, na tila na sa isang malapot at mabigat na putikan, ay walang awang lumulubog sa dilim. Ang panghihinang bumalot sa buong katawan niya ay humalo sa nakapasong init, na tila nilalamon ang huling hiblang kanyang katinuan. Sumangsang sa kanyang ilong ang amoy nga inaamak na karton, at ang alikabok na pumasok sa kanyang pahinga ay nagdulot ng matinding pangangati at pag-ubo. Kinagat ni Katrina Imperial ng buong lakas ang dulo ng kanyang dila. Ang matinding sakit at ang mainit na lasa ang dugo na mabilis na kumalat sa kanyang bibig ay pumilit sa kanya na gumising mula sa malambot at nakakasakal na yakap ng droga. Iminulat niya ang kanyang nga mata. Dahan-dahang luminaw ang kanyang paningin sa dilim. Ang malamig na baldosa ay nakadikit sa kanyang pisngi, na tila sinusubukang higupin ang hindi likas na init ng kanyang katawan. Nasa isang inabandonang bodega, siya sa likod NG Banquet Hall, NG, Hotel Metropole, Makati. Sa kabilang paning pinto, naririnig ang masaya at marangyang wedding march, na sa masandaling iyon ay tila napakatalim at mapang-insulto. Ignacio, wala na talagang oras. Mula sa maliit na siwangang liwanag sa ilalim ng pinto, narinig niya ang nagiinarte at malanding boses ng isang babae. Iyon ay si Samantha, ang sekretarya ni Ignacio. Sa mga oras na ito, wala sa boses niya ang nakasanayang formalidad sa trabaho. Sa halip, mababakas ang malakit na pagtatampo at hindi may tagong kagalakan. Wala pa rin sikat. Naghihintay na ang mga bisita at media. Ang Morales Technologies, kakapasa pa lang ng plano para sa public offering ng shares. Kapag hindi natuloy ang kasal ngayon, bukas na bukas ay babagsak sa bangin ang na-shares natin. Paano kaya kung isukat ko ang wedding dress at belo? Ako na ang lalakat sa altar papunta sayo imbes na sikat. Madilim naman ang ilaw dun. Dahil sa makapal na belo, walang makakahalata. Bumaon ang mga kuko ni Katrina sa magaspang na sahig. Muntik nang mabali ang mga ito. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa masaktan siya. Nang walang inilalabas na kahit anong tunog, nahintay siya, nahintay ang sagot, mula sa lalaking, pinag-alayan niya ang kanyang kinabukasan. Ang lalaking naging dahilan kung bakit niya tinalikuran ang kanyang katayuan bilang tagapagmana ng pinakamalaking angkan ng nga oligarko. Itinago ang kanyang pangalan, naglabang ang nadamit, at naglutong ng sinigang. Inalagaan siya ng buong puso, sa loob ng 3 taon. Namayani ang maikling katahimikan sa likod ng pinto sa loob ng eksaktong 5 segundo. Mukhang wala tayong magagawa, malamig at kalkuladong sagot ni Ignacio, na may halong inis. Angkat na yan. Hindi niya talaga alam ang ginagawa niya. Ang maglaho sa ganitong pagkakataon. Sige. Pagbibigyan ko ang magapag-inarte niya sa bahay, pero ngayon. Sige, magpalit ka na. Hindi pwedeng kanselahin ang seremonya. Sige, Iggy, papalitan ko siya ng buong husay sa kasal na ito. Naging sobrang tamis ng boses ni Samantha, at mabilis na lumayo ang tunog ng kanyang mata kong. Malamig na ngumisi si Ignacio. At unti-unti ring nawala ang kanyang mayabag, nagtungo sa nakniningning na altar na dapat sana'y pag-ari ni Katrina. Muling namayani ang nakakabinging katahimikan sa bodega. Walang panunumbat, walang luha, walang galit na siga. Ang magamata ni Katrina, na kanina ay namumula dahil sa epekto ng droga, ay unti-unting nanlamig. Nababalot ng yelong hindi kailanman matutunaw. 3 taon, 3 buong taon dahil lang sa mga salita ni Ignacio. Ayoko sa mahihing asawa ko na mahing isang mayabang na sosyalite. Kailangan ko na simpleng babae na mahihintay sa akin sa bahay. Walang pag-alinlangang nagsumite siyang kahilingan sa kanyang pamilya na ipagpaliban ang pagkuha sa kanyang mana. Ifrineze niya ang lahat ng kanyang walang limitasyong bank account, koneksyon, at yaman, at namuhay sa pinakasimpleng pangalan na Simpleng Kat. Sinamahan niya ito mula sa pagiging isang mahirap na estudyante na naktayo ng startup sa isang maliit na kwarto sa gilid ng Maynila, hanggang sa maging CEO ng Morales Technologies na may bilyon-bilyong pisong yaman.
Inakala ng lalaki na ang lahat ng naabot niya ngayon ay bunga ng kanyang sariling talino at galing sa negosyo. Inakala niya na sa tuwing nasa bingit sila ng pagbagsak, kung saan bigla na lang kumikiling sa kanya ang nga malalaking investors, at kung saan binibigyan siyang green light ng mga opisyales ng gobyerno sa anumang inspeksyon, ay dahil lang sa kanyang swerte. Ngunit ang totoo, si Katrina Imperial, abang nakaupo sa trono na pandaigdigang karagatang konsortium, ang siyang pasikretong naglatak ng daan patungo sa rurok ng tagumpay gamit ang mayamang dumulas sa kanyang madaliri. At ngayon, ang lalaking ito, habang siya ay nakahandusay at nilason ng sarili nitong sekretarya sa isang nakakandadong bodega, nasa bingit ng buhay at kamatayan, ay hindi man lang nakpadala ng kahit isang tao para hanapin siya. Higit pa rito, dahil lang sa presyo nga siya sa stock market, malamig niyang hinayaan ang ibang babae na suotin ang kanyang wedding dress. Patuloy pa ring nananalasa ang droga sa kanyang dugo, ngunit ang puso ni Katrina ay tuluyan ng namatay. Nahihirapan siyang bumaliktad, kinapa ang kanyang clutch bag na itinapon sa sulok, at nilabas ang isang itim na telepono na may espesyal na encryption, na hindi niya ginamit sa loob ng 3 taon. Madilim, ang asul na ilaw mula sa screen ay tumama sa kanyang maklabi, na ngayon wala ng kahit anong init. Pinindot niya ang nag-isang speed dial button. Sa kabilang linya, sinagot ito pagkatapos lamang ng unang ring. Walang pagbati, walang pagtatanong. Nandito ako. At ang boss sa kabilang linya ay mababa, matatag, at malamig, na tila walang anumang emosyon ng isang tao. Dante. Mahina ang boses ni Katrina, ngunit bawat salita ay may dalang hindi mapapasubaliang determinasyong pumatay. Sawa na akong maglaro. Sunduin mo ako. Location: Hotel Metropole Makati. Sa kabilang linya, ang pinuno ng pinakamalaking private military syndicate sa mundo, ang pinakamatulis na patalim ng pamilya imperial, ay pansamantalang napigil ang hininga, at pagkatapos ay nagliyab sa kanya ang 3 taong pinigilang panatismo at ganap na katapatan. Masusunod, senyora, sa Diamond Hall ng Hotel Metropole, ang mamagagarang crystal chandeliers ay naglalabas ng nakakabulak na liwanag, umaalingaw-ngaw ang symphonic music sa buong bulwagan. Si Ignacio, na nakasuot ng pasadyang tuksedo, ay mukhang matagumpay habang nakatayo sa harap ng officiant. Sa tabi niya ay ang nobyang nakasuot ng marangyang damit, na ang mukha ay natatakpan ng makapal na lasenabelo. Nakatipon sa bulwagan ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang negosyante ngang may nilapati na ang kawan ng mamamahayag. Walang patit ang pagkislap ng magkamera. Ninanamnam ni Ignacio ang atensyong ito. Ito na ang rurok ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang formal na pagkokorona sa mataas na lipunan. At tungkol naman sa kat na iyon, na hindi niya alam kung saan mamatay pagkatapos ng kasal, hahanap na lang siya ng dahilan para idispatsa ito. Kung sa bagay, sa loob ng 3 taong ito, sobrang na-attach na siya sa kanya kaya hindi siya alis. Ignacio Morales, tinatanggap mo ba ang babaeng nasa iyong harapan bilang iyong asawa? Ang formal na boses sa opisyan ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ngumiti si Ignacio at ibubuka na sana ang bibig para sabihing, tinatanggap ko blag. Isang nakakabinging pagsabog, na parang bomba, ang bumasak sa pekeng kapayapaan ng banquet hall sa isang iglap. Ang 2 mabibigat at 5 metrong pinto na gawa sa inukit na o, kasama ang mga hamba nito, ay winasak ng isang napakalakas na puwersa mula sa labas. Ang mga naklalakihang piraso ng kahoy ay bumagsak sa mamahaling marmol na sahay na may kasamang nakakapanindih balahibong tunok. Ang nasigaw ng daan-daang bisita ay umurong pabalik sa kanilang mga lalamunan, biglang napatigil sa malaimpyernong senaryong bumungat sa kanila. Eksaktong 200 na armadong tauhan na nakasuot ng itim, na parang isang daloy ng itim na asero, ang sumugot sa bulwagan. Walang ni isa sa kanila ang gumawa ng ingay. Ang kanilang magalaw ay napakasabay kaya't manlalamig ang iyong dugo. Itim na tactical uniform, matitigas na bulletproof vest, at mabibigat na automatic na armas sa makamay ng bawat isa, na may mat na kintab ng malamig na metal. Ang tunog ng sabay-sabay na pagtanggal ng 200 safety lock ng baril ay umalingaw-ngaw sa patay na katahimikan ng bulwagan. Parang kampanang ang kamatayan. Ang maitim na dulo ng baril ay walang pinipiling tinutukan ang lahat ng nabubuhay sa loob ng kwartong iyon. Biglang tumigas ang hangin. Walang sinuman ang nangahas na gumalaw. Walang sinuman ang nangahas na huminga ng malakas. Ang mga mismong business magnate, na kani-kanina lang, ay naktatasan ng mga baso ng champagne. Ngayon ay nakatayo ng nangjingginig, ang magatuhod, at namumutla na parang papel. Ang mga mera nga mamamahayag ay naksibagsakan sa sahig,
Ngunit walang nakalakas ng loop na yumuko para pulutin ang mga ito. Ito ay hindi simpleng gaway, enenemaga magkalaban sa negosyo. Ito ay isang one-sided na pagsupil, militar. Ang ngiti sa muka ni Ignacio ay tuluyan ng nanigas. Ang kamay niyang nakahawa sa kamay ni Samantha ay agad na pinagpawisan ng malamig. Pinipigilan ang matinding takot. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad at sumigaw, "Sino kayo?" Pribadong okasyon ito ngang Morales Technologies. Walang sumagot sa kanya. Ang manakaitim na tauhan ay nahati sa gitna. Isang may sukat at mabigat na tunong nga army boots na tila tumatapak mismo sa mga nerbiyos ng nga naroroon. Isang matangkat na lalaki na may mukhang parang inukit mula sa malamig na granito ang dahan-dahang pumasok sa bulwagan. Dante. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Ignacio na nakatayo sa altar, na parang isa lamang itong walang buhay na basura. Sinuringang kanyang mapaningin ang bulwagan at tumigil sa madilim na pasilyo sa likurang bahagi ng kwarto. Naglakat si Dante ng dire-diretso sa gitna ng matao at determinadong nagtungorun. 2 sundalo ang agad na sumunod sa kanya. Pinanood ni Ignacio ang lalaking ito na may nakakasakal na aura habang naglalaho sa pasilyo, at biglang kinabahan. Nandun ang bodega. Blag. Ang mumurahing tansong kandado ang bodega ay pinisil ang isang kamay ni Dante at nadurok. Biglang bumukas ng malakas ang pinto, na naglabas ang ulap ng maalikabok na hangin. Sa mga mata ni Dante, na kanina lang sa harap ng daan-daang tao ay nanatiling ganap na walang emosyon, nang makita ang babaeng nakabaluktot sa malamig na sahig, gulo-gulo ang buhok, namumutla ang muha, at marumi ang laylayan ng damit, ay biglang nagliyam ang napakatinding galit at uhaw sa dugo. Walang pag-alinlangan, bumaksak siya sa kanyang 2 tuhod. Ang pagbagsak ng kanyang natuhod sa matigas na baldosa, ay lumihang na nakakatakot na tunong ng pagkabali. Hinubat niya ang kanyang pasadiyang sweat jacket na nakakahalaga ngang malaking halaga, at nang may matinding paggalang ay maingat itong isinampay sa mga balikat ng babay. "Senyora, nahuli po ang inyong tauhan. Parusahan niyo po ako." Ang nakayukong ulo ni Dante ay nagpapahiwatig ganap na pagsunod. Ang alingaw mula sa pasilyo ay malinaw na umabot sa patay na banquet hall. Napatulala si Ignacio, nanigas din si Samantha. Ang babaeng inilabas iyon ay sikat. Ang matipunong makamay ni Dante ay umaalalay kay Katrina, tinutulungan siyang tumayo ng matatak. Hindi siya tinignan ni Katrina. Sumanda lamang siya sa lakas nito, hagbang-hagbang na lumalabas mula sa madilim na pasilyo at muling lumitaw sa ilalim ng nakakabulag at matalim na liwanag ng machandelier. Ang kanyang mumurahing evening dress ay lukot-lukot, ang kanyang muka ay pagod na pagod mula sa droga at lamig, ngunit ang mamatang iyon. Ang mga matang nakasanayan na ni Ignacio na laging puno ng init at pag-unawa, ngayon ay parang mga talim na gawa sa basak na yelo, nakatingin sa mundo mula sa hindi maabot na taas. Ito ay ang tingin ng isang reyna, na nakatingin sa mga langgam. Kumurot ng masakit ang puso ni Ignacio. Isang hindi pa nararanasang gulat ang biglang sumakal sa kanyang lalamunan. Agad niyang naibulalas. "Kat, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Ang mataong ito, maaktor ba na inarkila mo? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Paano mo nagawang mag-eskandalo rito?" Nabubuhay pa rin siya sa kanyang baluktot na lohika. Hindi niya matanggap na ang babaeng araw-araw ay nagluluto ng sabaw para sa kanya at naglabain kanyang ma-Apollo ay may hawak na ganito katinding kapangyarihan. Walang sinabi si Katrina. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mapilik mata. Ngunit si Dante, na nakatayo sa tabi niya, ay gumalaw ng napakabilis kaya walang nakapansin nang siya ay umatake. Isang napakalutong at malupit na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tumilapon si Ignacio dahil sa napakalakas na puwersang iyon. Bumaksak siya ng malakas sa piramid ng mabaso ngang champagne. Ang makumikinang na baso ay nakadurok-durok. Ang alak na humalo sa dugo mula sa kanyang ilong ay kumalat sa marmol na sahig. Muha siyang kaawa-awa at nakakadiri. "Ginoong Morales, bantayan mo ang dila mo." Naglabas si Dante ang isang napakaputing panyo at dahan-dahang pinunasan ang kamay na ginamit niya pang sampal kay Ignacio, na parang nakahawak siya ang isang napakaruming bagay. Ang kanyang boses ay tila nakmumula sa kailaliman ng impyerno. "Ang pangalan aking senyora ay hindi dapat binibigkas ang isang murang basurang tulad mo." Napaawang ang bibig ng bulwagan ngunit muling nalubok sa patay na katahimikan. Ang mataw ay nangangahas lamang na huminga ng malalim. Ang presidente ng Morales Technologies, sa sarili niyang kasal, ay pampublikong sinampal hanggang sa tumilapon, at ngayon ay nakahandusay sa sahig na parang binugbog na aso. Tumili si Samantha at umatras.
Nangini ang puting belo kasabay ngang kanyang paggalaw. Tumingin siya kay Dante, na mukhang Diyos ng kamatayan. Pagkatapos ay kay Katrina. Nasa kabilangang panghihina ay naglalabas ng aura ng isang reynang bumaba mula sa langit. Mabilis na gumana ang utak ng sekretarya. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang wedding dress at sa nanginginig na boses. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang paboritong taktika na emotional blackmail. Kat, ano bang ginagawa mo? Alam kong nagagalit ka dahil hindi ka hinanap ni Iggy. Pero napakahalagang araw nito para sa kumpanya. Ang daming media ang nakatingin. Kung hindi ka biglang nawala, hindi ako papayag na isakripisyo ang sarili ko at suotin ang damit na ito para lang iligtas ang reputasyon ng Morales Technologies. Paano mo nagawang magdalangam nga tao rito para sirain ang lahat ng pinahirapan ni Iggy? Umiyak nang umiyak si Samantha. Nagpapanggap bilang isang banal na martir na isinakripisyo ang lahat para sa kumpanya at sa kanyang lalaki. Si Ignacio, na nakahandusay sa gitna ng gabasak na salamin, ay parang nakahanap ng isa salba. Nahihirapan niyang inangat ang kanyang ulo at, habang namimilipit ang muka sa galit, tinuro si Katrina. Narinig mo? Sinusubukan lang ni Samantha na iligtas ang sitwasyon. At ikaw, baliw ka. Sinira mo ang kasal ko. Sinira mo ang kumpanya ko. Hindi ko ito mapapatawad. Sa wakas, ngumit si Katrina. Isang malamig na ngiti, na walang kahit anong init, ang namukatkat sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inalis ang umaalalay na kamay ni Dante. Kahit na medyo kulang pa sa balanse ang kanyang mahakbang, nanatiling perpektong tuwid ang kanyang likod. Hakbang-hakbang siyang umakyat sa entablado at lumapit kay Samantha. Si Samantha, sa ilalim ng bigat ng kanyang nakakasakal na presensya, ay napaupo sa sahig. Inabot ni Katrina ang kanyang namumutlang kamay. Hinawakan ang lasa na belo ang simbolo nga, kalinisan at kabanalan at sa isang malakas, na tunongang pagkapunit sa harap ng lahat, marahas itong hinablot at kaswal na itinapon sa sahig. Iligtas ang sitwasyon. Hindi malakas ang boses ni Katrina, ngunit malinaw na umabot sa mamkataingangang bawat isa, na may dalang nakakapanginig kalam ng katahimikan. Ang pagligtas, basta sitwasyon ay ang paglagay ni napakaraming pampatulog para sa kabayo sa tubig ko. Ang pagligtas basta, sitwasyon ay ang pagkulong sa akin sa isang bodega na nakasara ng husto ang ventilasyon para mamatay ako roon. Lumingon siya at tinignan si Ignacio na parang isang bangkay ang nasa harapan niya. Tama ka, hindi talaga ako dapat nagpakita rito para sirain ang kasal mo. Dahan-dahang nilabas ni Katrina mula sa kanyang clutch ang isang transparent na evidence bag, na sa loob ay ang plastik na baso na itinago niya sa bodega. Dahil kahit ang pahinga ng isang hangin kasama kayo ay nakakadiri para sa akin. Dante, ibigay mo ang ebidensya sa NBI. At isa pa, tumigil ng bahagya si Katrina. Sa kailaliman ng kanyang mata, nagliyap ang isang ganap na walang awang apoy. Iyon ang tingin ng tagapagmana ng Karagatan Corporation, ang reyna na kumokontrol sa maugat ng pandaigdigang ekonomiya. Kontakin ang Financial Department ngayon din. Ngayon mismo, ibenta ang lahat ng shares ng Morales Technologies na pag-ari ng mga investment funds ng Karagatan. Putulin ang lahat ng kanilang overseas supply chains. Tumingin si Katrina sa nanigas na mukha ni Ignacio, na ang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito, at ibinaba ang kanyang hatol. Binibikas ang bawat salita. Ignacio Morales, ang misteryosong investor na palagi mong ipinagmamalaki, ngayon ay nagdesisyon ng bawiin ang kanyang pera. Sa simula, napatulala si Ignacio, na parang nakarinig siya ng pinakanakakatawang biro sa mundo. Mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang ilang tuyong tawa, na palakas ng palakas. Sa siksikang bulwagang ito, napapaligiran ng 200 baril. Ang kanyang pagtawa ay tunog ng isang kakatuwang komedya. Pinunasan pa niya ang maluhang namo sa gilid ng kanyang mamata dahil sa pagtawa. At tinignan si Katrina ng may paggamak, tulad ng pagtingin sa isang baliw. Kat, nasira ba ang utak mo sa bodega dahil sa kakulangan ng oksigen? Inayos ni Ignacio ang kanyang tabinging bauti, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mabago. Ang kanyang malalim na kayabangan ay pumipilit sa kanya na kumapit sa huling piraso ng kanyang pride. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang Karagatan Korporasyon ay isang transnational syndicat na may asset na umaabot sa trilyon-trilyong piso, na kumukontrol sa 60% ng pandaigdigang pagbabarko. At ikaw, isang babaeng hindi man lang nakatapos ng college at buong araw na nagbabasa lang ng haresipe sa kusina, sasabihin mo sa akin na kaya mong utusan ang karagatan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa bulwagan, naghahanap ng suporta mula sa manamumutlang mukha ang mga bisita,
Maginu at ginang, pasensya na sa sirkong ito. Ang ex ko, mukhang may malalang schizophrenia. Hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga security guards na aktor. Ang venture fund ng karagatan ng aming pinakamalaking investor. Pero nag-invest sila sa aking natatanging AI core architecture, na ako mismo ang nag-develop. Nakuha ko ang perang iyon gamit ang utak ko. Anong kinalaman ng kusinirang ito rito? Namayani ang katahimikang parang sa sementeryo sa bulwagan. Walang sinuman ang nangahas na sumang-ayon sa kanya. Ang nga business magnates, na dumaan sa matinding kompetisyon noong dekada 90 at 2000, ay nakatingin sa mananigas na parang estatwang sundalo na may mabaril, pagkatapos ay kay Dante, na nagamoy dugo mula sa malayo, at isang buhawingang takot ang nabuo sa kanilang mga kaluluwa. Aktor? Anong ahensya ng mga aktor ang makakabuo ng isang kumpletong set ng top-tier army equipment? Mercenaries. Anong mga aktor ang mangangahas na salakayin ang pinakamarangyang hotel sa gitnang Maynila? Hindi kailangan ni Katrina ng mapalusot. Nakakadiri para sa kanya ang kahit sumulyap lang ulit kay Ignacio. Bahagya niyang inangat ang kanyang kamay. Ang kanyang maputla at malamig na pulso, sa ilalim ng liwanag ng crystal lamps, ay kumislap ng may malayalong ganda. Naintindihan ni Dante ang lahat ng walang salita. Kumuha siyang isang maliit na remote mula sa bulsa ang kanyang tactical vest at dahan-dahang pinindot ang pindutan. AIIT, ang napakalaking LED screen, kung saan kanina papaulit-ulit na ipinapakita ang na-inedit at pekeng wedding photos ni na Ignacio at Samantha, ay biglang namatay. Sa sumunod na segundo, kumurap ang screen, at puwersahang inilabas ang window ng isang pandaigdigang financial terminal. Ito ay isang live broadcast ng kalakalan sa Philippine Stock Exchange. Hindi pa man nawawala ang malamig na ngisi sa mukha ni Ignacio, nang sa buong bulwagan, isa-isa nang nagsimulang tumunog ang mabibinging ringtone ng mga cellphones. Ring, ring. Parang virus, ang mga telepono ng mga top managers ng Morales Technologies, mga miyembro ng Board of Directors, at maging ang mga pinuno ng credit departments ng mga bangko na nakaupo sa unahan, ay sabay-sabay na nag-vibrate. Nanginginig na sinagot ng isang direktor na may manipis na buhok ang tawag. Pagkalipas ng eksaktong isang segundo, ang kanyang mapupulang mukha ay naging kasingabo ng alikabo. Isang sakal na tunok, na parang siga ang isang sinasakal na bibe, ang lumabas sa kanyang lalamunan. Anong sinabi mo? Itinanggal tayo sa trading? Nablock ang lahat ng account sa Cyprus? Ang tunog na iyon ay parang pumindot sa isang self-destruct button. Sa higantang screen, ang candlestick chart ng shares ng Morales Technologies, na hanggang kanina ay mabilis na tumataas, ay bigla na lang bumagsak ng walang babala, gumuhit ng isang nakakatakot at madugong pulang patayong linya. 10, 30, 50, bumagsak ng 50%. Napakabilis ng pagbagsak ng mga numero na hindi na ito masundan ng mata ng tao. Hindi ito isang normal na market fluctuation. Ito ay isang matagal ng pinlanong walang awang pakatay, na hindi iniisip ang anumang gastos. Isang hindi nakikitang higanteng patalim ang tumakip sa langit, at direktang bumagsak salig ng Morales Technologies, na sa isang iglap, ay ginawang madugong sabaw, ang kanilang ipinagmamalaking bilyon-bilyong halaga sa merkado. Kring! Ang telepono sa bulsa ni Ignacio ay naglabas din ng matinis na emergency ringtone. Nanginginig ang kanyang makamay na kinuha ang device. Ang tumatawag ay ang financial director na labis niyang ipinagmamalaki, Boss Ignacio. Ang boses sa kabilang linya ay naputol, at naging isang desperadong pag-iyak. Tapos na tayo. Ang tatlong venture funds ng Karagatan Corporation ay ibinenta ang lahat ng shares natin sa lublang ng 1 minuto. At naglabas sila ng Global Red Notice ng panganib, inilatala ang totoong datos ng 18 mga pandaraya sa financial reports at mga butas sa budget. Ang mga reserbang accounts natin sa Cyprus ay ibinlock ng mga regulators. Lahat ng malalaking bangko ay nagpadala ng fax. Hinihingi ang maagang pagbabayad ng lahat ng utang sa loob ng 24 oras, kundi ay sasampahan tayo ng bankruptcy. Crack! Ang eksklusibong telepono na nakakahalaga ang daan-daang libong piso ay dumulas mula sa mga kamay ni Ignacio at lumagapak sa marmol. Nakaroon ng sapot ng mabitak. Nanigas ang kanyang mga matang nakatingin sa screen, kung saan ang ticker ng stock market ay naging zero na parang walang kwentang papel. Pakiramdam niya ay hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Kahit ang pahinga niya ay nagdudulot ng matulis na sakit na parang mga hiwa ng yelo. Ang itinayo niya ng 5 taon, ang dahilan kung bakit niya inapakan ang iba patungo sa rurok ng kapangyarihan, ang nagbigay sa kanya ng karapatan na tumayo ngayon dito at tanggapin ang pagsamba ng nga tao. Lahat ng iyon ay naging abo sa loop ng
Wala pang 3 minuto. Imposible ito. Hindi ito totoo. Nakatingin si Ignacio, na may nanlalaki at namumulang mata, nang walang buhay kay Katrina. Ang kanyang boses ay parang kinakaskas na papel de liha. Sino ka ba talaga? Paano mo nakokontrol ang pera ng karagatan? Ulila ka lang. Isang mahirap na patay gutom na walang kahit isang kusing. Tiningnan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa, na parang nakatingin sa isang pangit na insekto na nag-aakalang siya ang emperador sa loob ng isang garapon. Hindi siya nag-abala pang magsalita, ngunit may sumagot para sa kanya. Si Samantha, na nakaupo sa sahig, ay nakabawi rin sa wakas mula sa pagkabigla. Siya ay isang ambisyosang manggagamit, ngunit bilang sekretarya ni Ignacio, mayroon siyang matalas na pakiramdam ng isang hayop sa pagbabago ng ihip ng hangin sa negosyo. Pagkakita sa bumagsak na manumero sa screen at sa mga directors na kanina lang ay nagluhot-luhuran sa kanya, at ngayon ay handa siyang punitin ng pira-piraso, malinaw niyang napagtanto, ang puno na nanyang galang Ignacio Morales, na kung saan siya desperadong kumapit, ay bumagsak na. Binunot ito mula sa mga ugat at dinurok na parang alikabok, at ang gumawa nito ay ang mismong kasambahay na minaliit niya. Umabot sa rurok ang takot sa mamata ni Samantha. Ngunit kasunod nito ay nagising ang kanyang baliw na pagnanasang mabuhay. Bigla siyang tumayo, at habang kinakalatkat ang mabigat at malaking wedding dress, parang isang binugbok na aso, gumapang siya patungo kay Katrina. Katrina, parang awa mo na, patawarin mo ako. Humagulgol si Samantha ng malakas. Ang kanyang perpektong makeup ay nasira ng ngaluha at sipon. Wala nang natira sa kanyang kamakailang kayabangan at kalandian. Gusto niyang hawakan ang bukong-bukong ni Katrina, ngunit isang segundo bago niya ito mahawakan, walang awang sinipa siya ni Dante gamit ang malamig na dulong kanyang baril. Hindi nangahas man laban si Samantha at bali na idinikit ang kanyang ulo sa sahig habang yumuyuko. Siya ang nagutos niyang lahat. Nagtatrabaho lang ako bilang sekretarya. Ang ideyang droga, sa kanya yon. Sabi niya, makipagtalik tayo, magpakasal tayo, at pagkatapos hahanap tayong ng dahilan para sipain ka para hindi mahati ang shares. At lahat ng pandaraya sa accounting. Pinilit niya akong gumawa ng double black book. Katrina, nasa akin ang na-original ng lahat ng dokumento at audio recordings. Ibibigay ko lahat, pupunta ako sa pulisya at tetestigo laban sa kanya. Parang awa mo na, patawarin mo ako, huwag mong sirain ang buhay ko. Pagkatapos ng mga salitang ito, muling sumabog sa ingay ang bulwagan. Ang mga tingin ng mga shareholders, na galit na dahil sa bankruptcy, ay bumaling kay Ignacio, puno ng tutong uha sa pagpatay. Nakatayo si Ignacio na parang tinamaan ng kidlat, hindi makapaniwalang nakatingin siya sa babaeng kagabilang ay nasa kanyang mayakap. Sumusumpang tatayo kasama niya sa tuktok ng mundo, at ngayon ay nakaluhod, nagwawagayway ng buntot, at ibinibenta siya ng buo. Samantha, ikaw. Nangahas kang traidorin ako. Umungal si Ignacio na parang isang halimaw. Ang napakatinding galit at desperasyon ay tuluyan ng sumira sa kanyang katinuan. Bigla siyang lumingon, kumuhang kalahating ang basak na bote ng champagne mula sa nasirang piramid. Ang matutulis na ngipin ng salamin ay kumislap ng may uhaw sa dugo. Papatayin kita. Papatayin ko kayong dalawa, mga halimaw. Isasama kita sa impyerno. May mapulang mata. Tulad ng isang na-corner na asong ulol, sumugot siya diretso kay Katrina. Pinupuntirya ang basak na bote ang lik nito. Tumili sa takot ang mababae sa bulwagan. May nagtakip ng magamata gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit hindi man lang kumurap si Katrina. Nakatayo siya ng buong kapayapaan. Sa kanyang tingin ay mababasa lamang ang awa at pangungutya. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang kabaliwan ng isang langgam ay nagpapabilis lamang sa kanyang kamatayan. Hindi pa man lang nakakalapit si Ignacio kahit 1 metro sa kanya. Boom! Isang nakakatakot at mapurol na tunog ang nakolidong laman ang umaling-aungaw. Hindi man lang nilabas ni Dante ang kanyang baril. Bahagya lamang siyang umikot, at ang kanyang mahaba at perpektong tuwid na binti ay humiwa sa hangin. Eksaktong tumama ang sipa sa dibdib ni Ignacio. Crack! Ang pagtunog nga nabalingtadyang ay umaling-aungaw sa tahimik na bulwagan. Si Ignacio, na parang isang butas na sako, ay tumilapon ng 5 metro paatras at bumagsak ng malakas sa puting rostrum ng ofisyan. Winasak ito hanggang maging maliliit na piraso. Naksuka siyang dugo, na nagpakulay sa kanyang dating malinis na tuksedo. Hindi pa man lang nakakaingit si Ignacio sa sakit. Nang ang kumikinang na army boots ni Dante ay nakatayo na sa kanyang harapan. Yumuko si Dante ng walang ekspresyon sa mukha. Ang kanyang malaking kamay, na nakasuot ng itim na tactical glove,
ay hinawakan si Ignacio sa buhok. Pinipilit itong iangat ang madugong at namimilipit na muha. Pagkatapos, ang kanang tuhod ni Dante ay mabilis na umangat at malakas na bumaksak sa pulso ni Ignacio na nakahawak sa basak na bote. Ang kamay ko! Ang kanyang nakadudurok pusong siga. Ang kanang pulso ni Ignacio ay bumaluktot sa isang hindi natural at nakakatakot na anggulo. Ang mga puting piraso ng buto ay pumunit sa balat at lumabas. Ang basak na bote ay nahulog ng walang lakas sa sahig. Nangangahas kang itaas ang marurumi mong paa na ginamit mo sa paghukay sa imburnal. Laban sa senyora? Ang boses ni Dante ay mas malamig pa kaysa sa yelong Arctic. Walang kahit anong emosyon, purong kagustuhan lang na pumatay. Sino ka ba sa akala mo? Kung hindi lang pinigilan ang senyora ang kanyang ugali sa nakalipas na 3 taon at nakipaglaro sa iyong bahay-bahayan. Ang isang insektong katulad mo ay hindi man lang magkakaroon ng karapatang makwalis sa kalsada sa harap ang headquarters ang karagatan. Inihampas ni Dante ang ulo ni Ignacio sa sahig na parang isang piraso ng bulok na karne, pagkatapos ay umatras ng kalahating hakbang at magalang na inilagay ang makamay sa kanyang tabi. Dahan-dahang lumapit si Katrina. Ang tunog ng kanyang mata kong sa marmol ay parang isang timer na nagbibilang pabalik patungo sa kamatayan. Huminto siya sa harap ni Ignacio, nakatingin pababa sa lalaking pinag-alayan niya nga 3 taon ng kanyang buhay at ngayon ay naiwan na lamang na isang nakakadiring basahan. Isasama mo ako sa impyerno? Karapat-dapat ka ba? Wala ni katiting na emosyon sa boses ni Katrina, ngunit bawat salita ay tumatagos sa puso. Ignacio, palagi mong gustong malaman kung sino ako. Palagi mong iniisip na dahil sa iyong talento at pagsisikap, malalampasan mo ang agwat sa lipunan at magiging hari ka ngang buhay mo. Sa mismong sandaling ito, mula sa labas ng hotel, biglang umalingaw-ngaw ang isang palakas na ugong. Napakalakas ng tunog kaya't nayanig ang makakapal at bulletproof na salamin ng banquet hall. Hindi ito makinangang masasakyan. Ito ay ang atungal ngang maroton ngang mabibigat na combat helicopters na pumupunit sa hangin. At hindi lang ito iisa. Nakatingin ang lahat sa labas ng mabintana ng may takot. Sa kalangitan sa gabi, umilaw ang masinak mula sa malalakas na searchlights. Pinagliwanag ang paligid ng Hotel Metropole Makati na parabang naging umaga. 5 itim na heavy arm helicopters, na parang mahiganteng agila, ang lumutang sa hangin. Sa tiyan ng bawat helicopter, sa ilalim ng liwanag ng searchlights, ay nakakatakot na kumikislap ang isang sagisak na gawa sa purong ginto. Isang agilang may 2 ulo, hawak sa makuko nito ang globo ng mundo. Ang manegosyante sa bulwagan, na may kahit kaunting pangunawa kung paano gumagalaw ang mundo, nang makita ang sagisak na ito, ay nawalan ng lakas at napaluhod. Yan ang pinakamataas na sagisak ng Karagatan Syndicate. Ang ganap na monarkiya na nagutos sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Pautal-utal na bulong ng isang nanginginig na matandang pinuno ng bangko. Muling bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Sa pagkakataong ito, pumasok ang hindi armadong mga gwardiya. Sila ay 2 senior stewards. Nakasuot ng pasadiyang formal suits na gawang kamay, perpektong nakasuklay ang ngabuhok, at nakasuot ng puting guwantes. Sila ay makakasabay at eleganteng pumila. Nagbukas ang daan. Sa unahan ay naglalakad ang isang matandang lalaking, may puting buhok, na may hindi mapapasubali ang aura ang kadakilaan. Sa kanyang makamay, may hawak siyang isang tray na natatakpan ng itim na velvet. Sa ibabaw ngang tray ay nakapatong ang isang sinaunang family signet ring, na pinalamutian ng isang sapphire na kasingkulay ng malalim na karagatan. Ang matanda, na hindi tinitiknan ang kaguluhan sa paligid, ay lumapit kay Katrina, lumuhod sa isang binti, at itinaas ang tray ng mataas sa kanyang ulo. Ang kanyang boses ay malakas at punong walang hanggang paggalang. Ang chief manager ng Internal Affairs ng Karagatan Corporation, sa utos ng pinuno ng angkan, ay binabati ang unang tagapagmana, Senyora Katrina Imperial. Tapos na po ang inyong pagsubok. Maligayang pagbabalik sa trono ng pamilya. Marami kayong tiniis na kawalang katarungan, senyora. Ang mga salitang ito ay sumabog sa bulwagan na parang isang bombang nuklear. Katrina Imperial. Unang tagapagmana NG Karagatan Corporation. Karagatan. Ang hinaharap na reyna ng trilyong pisong imperyo, na may kakayahang pabagsakin ang ekonomiya ng isang maliit na bansa sa isang galaw lang. Muling namayani ang nakakapangilabot na katahimikan sa buong bulwagan. Maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. Paminsan-minsan lang nakakarinig ng gagaralgal na pahinga. Si Ignacio,
Habang nakahiga sa lawa ang sarili niyang dugo, ay nakalimutan na maging ang nakapangingilabot na sakit sa nadurok niyang pulso. Nanlalaki ang kanyang namumulang mga mata na nakatitik sa matandang lalaking nakaluhod, pagkatapos ay kay Katrina, na tinatanggap ang lahat ng ito bilang isang normal na bagay lamang. Tuluyan nang naghang ang kanyang utak. Hindi may proseso ang napakalaking damingang impormasyong ito na lampas sa kanyang pangunawa. Hindi ba ulilalang sikat na walang koneksyon? Hindi ba siya yung kaawa-awang babae na nagluluto and macharoni para sa kanya tuwing gabi sa isang masikip na inupahang kwarto at nakikipagtawaran sa palengke para lang makatipid ng barya? Tagapagmana ng Karagatan Syndicate. Biglang lumit ang mga pupil ni Ignacio. Sa kanyang alala, biglang umila ang hindi mabilang na mga detalye na binalewala niya sa loob ng 3 taong ito. Bakit ang isang mahirap na estudyante na may palpak na business plan ay nakakuha ang pondo mula sa isang top fund? Bakit sa tuwing nasa binggit ng bankruptcy ang kanyang kumpanya dahil sa kawalan ng cash flow, may mga hindi kilalang accounts na bigla na lang nagpapadala ng pera sa kanya? Bakit ang mga matataas na opisyal ng gobyerno at mga pinuno ng bangko, pagtingin sa kanyang mga dokumento, ay palaging nagpapakita ng nakatagong kaba at palaging nagbibigay ng green light sa kanya? Palagi niyang iniisip na ito ay dahil sa aura niya bilang main character, na nasasakop niya ang mundo gamit ang kanyang karisma. At ngayon lang, ang makapal na taba na tinatawag na kayabangan, na tumatakip sa kanyang mamata, ay walang awang binalatan. Ang madugong katotohanan ay pinupunit ang kanyang kaluluwa ng pira-piraso. Ang lahat ng ito ay ang awa niya. Manggalimos na dumulas sa kanyang madaliri. Hindi, imposible ito. Hindi maari. Desperadong niyakap ni Ignacio ang kanyang ulo gamit ang makamay at nakikisay sa sahig na parang isang paralitiko. Kung tagapagmana kong mo imperial. Bakit mo hinayaang hiyain ka ng ganito? Bakit ka nagsilbi sa akin bilang kasambahay sa loob ng 3 taon? Nagsinungaling ka sa akin. Pinagtawanan mo lang ako sa lahat ng oras na ito. Isa kang nakakalasong, halimaw. Hindi niya ito matanggap. Hindi niya matanggap na ang pag-akyat niya sa lipunan, na napakadesperado niyang hinabol. Sa paningin ng iba ay isa lamang biro na maaring tapusin anumang oras. Lalong hindi niya matanggap na ang babaeng itinapon niya na parang basura, na nilason niya at ikinulong para mamatay sa isang bodega, ay naging isang diyosa na hindi niya maabot kahit sa buhay na ito, sa susunod, o kahit pakatapos ang 10 buhay pa. Maarteng itinaas ni Katrina ang kanyang 2 daliri, kinuha mula sa tray ang singsing na sapphire ang simbolo ng ganap na kapangyarihan at dahan-dahang isinuot ito sa kanyang manipis na hintuturo. Ang liwanag bato, ay sumasalamin sa kanyang malamig na mga mata. Hinayaan hiyain ang sarili? Hindi, Ignacio. Tinatawag itong karanasan sa totoong buhay. Tiningnan niya ito ng may pag-unawa ng isang mas mataas na nilalang. Akala ko sa maruming mundong ito, makakahanap ako kahit katiting na purong damdamin, na hindi nababahiran ng interes. Ibinigay ko sa iyo ang aking pinakamahalagang 3 taon. Binigyan kita neke pundasyon, na naging dahilan kung bakit mo nayanig ang yeke mundo nege negosyo. At pinlano ko, mismong ngayong araw na ito sa kasal na ito, na iregalo sa iyo ang totoong pagkatao ko, kasama ng buong kontrol sa lahat ng assets ng karagatan sa buong Eurasia, bilang regalo sa ating kasal. Ang magasalita ni Katrina ay parang isang may ngiping kutsilyo, dahan-dahan, patong-patong, hinihiwa ang laman ng puso ni Ignacio, kontrol sa buong rehiyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang taas na hindi mabot ng kanyang Morales Technologies, kahit lumaki pa ito ang 10,000 beses. Kung hindi niya ibinigay sa kanya ang drogang iyon ngayong araw, kung hindi niya hinayaan si Samantha na lumakat patungo sa altar, kung nagpakita siya ngang kahit katiting na pag-alala at pumunta sa bodega para hanapin si Kat, siya na sana ang namumuno sa mundong ito ngayon. Isang hindi makaya ng pagsisisi, parang milyon-milyong makamandak na langgam, ang baliw na kumakagat sa kanyang katinuan. Naglabas siyan isang masakit na pag-iyak. Kumakapit ang kanyang natitirang kamay sa marmol na sahig hanggang sa mabali ang kanyang ngakuko at magtalsikan ang dugo. Ano ang pinalagpas niya? Sinira niya ang isang bundok ng ginto gamit ang kanyang sariling makamay, para lang pulutin ang isang mabahong, tipak ng putik. Sayang lang, pinadiri mo ako. Iniwas ni Katrina ang kanyang tingin, tumalikot, at hindi na tiningnan ang duming nakahandusay sa sahig. Sa sandaling ito, nagkaroon ng ingay sa labas ng mga pinto ng bulwagan. Tumabi nga kayo. Umalis kayo rito, mga itim na aso. Alam niyo ba kung sino kami? Ang ikakasal sa loop ay ang anak namin, ang presidente ng Morales Technologies. Nangangahas kayong hindi kami papasukin.
Ipapakulong kayong lahat ng anak ko. Kasabay ngang matitinis at nag-away na sigaw sa bulwagan, matapos itulak ang maguwardiya sa labas, pumasok ang isang hinihingal na mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Nakasuot sila ang maraming ginto at diamante, na may tipikal na anyo ang mega bastos at bagong yaman. Mga magulang ni Ignacio tipikal na mga sakim at eskandalosang ordinaryong tao, minamaliit ang nga mahihirap at lumalapit sa mga mayayaman. Nahuli sila dahil nakpayos pa silang buhok sa isang elite salon. Akalain nilang papasok sila sa magarbong kasal ang kanilang anak. Ngunit pagtapagpalong nila sa bulwagan, naamoy nila ang malakas na amoying dugo. Diyos ko po, anak ko, anong nangyari sa'yo? Unang napansin ng ina ni Ignacio ang kanyang anak na nakahandusay sa lawa ng dugo na may bali ang kamay, at may kasamang malakas na sigaw, tumakbo siya palapit rito. Ang ama ni Ignacio, na may namumulang muha, ay galit na tiningnan ang mataong nakaitim. At pagkatapos ay huminto ang kanyang tingin kay Katrina na nakasuot ng maruming damit. Hindi niya alam kung anong nangyari rito, ngunit ang paggamak niya sa mahirap na manugang na ito ay nakabaon na sa kanyang mabuto. Hayop ka! Dinurong ang ama ang muha ni Katrina at nagsimulang makmura. Hindi ka lang nalate, nagdala ka pang hangga bayarang mamatay tao para sirain ang kasal ng anak ko. Sawa ka na bang mabuhay? Makinig ka, hindi matutuloy ang kasal na ito. Hindi kailangan ng pamilya Morales namin ang isang ahas na katulad mo. Lumuhod ka ngayon din sa harap ng anak ko at humingi ng tawad. At babayaran mo ang lahat ng nalugi sa amin, kundi ay, titiyakin ko na hindi ka makakahanap ng trabaho bilang janitress sa buong Metro Manila. Iniangat din ng ina ni Ignacio ang kanyang ulo at malisyosong sumingit, tama. Nagdadala ka ang malas. Buti pa si Samantha, mula sa mabuting pamilya at tinutulungan pa si Iggy sa negosyo. Alam ko na talaga na ikaw, babay ka, may masamang balak ka. Tingnan mo ang ginawa mo, binugbok mo ang anak ko. Tatawag ako ang pulisya at papabulukin kita sa kulungan. Ang kayabangan at katangahan ng mamagulang na ito, salop ngang bulwagang tuluyan ng nasakop ngang Karagatan Corporation, ay mukhang napakakatawa at kaawa-awa. Hindi man lang nila napansin kung paano sila tiningnan ng ganarorong business magnates, na parang dalawang bangkay na papunta sa bitayan. Tumigil si Katrina. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo, nakatingin sa mag-asawang ito na nabubuhay pa rin sa ilusyon na sila, ang mamagulang ng isang makapangyarihang oligarko. Ang pangungutya sa kanyang malabi ay tuluyan ng naging isang malayalong uhaw sa dugo, hindi makakahanap ng trabaho, papabulukin sa kulungan. Mahinang inulit ni Katrina ang masalitang ito. Ang kanyang paningin ay nahulog sa kwintas na may diamante na kasing laki nga, itlok ng kalapati na suot ng ina ni Ignacio. Olivia Morales. Ang eksklusibong Faberge necklace sa iyong gilig ay nagakahalaga, enigay, 12 milyong piso. Miguel Morales, ang platinum na helo na pang-presidente sa iyong pulso ay 8 milyong, at ang inyong panoramang penthouse sa BGC ay nakakahalaga ng 1.5 bilyong piso. Automatikong tinakpan ng ina ang kanyang kwintas. Inilabas ang dibdib, at hysterically na sumiga. Ano, nainggit ka? Binili lahat ito ng anak namin. Kahit kailan sa buhay mong patay gutom ka, hindi ka kikita para rito. Oo nga naman, napakabuting anak. Pinitik ni Katrina ang kanyang nadaliri. Agad na umabante ang senior steward. Naglabas mula sa kanyang briefcase ng isang makapal na patong ng madokumentong may mapulang selyo. At buong lakas na inihampas ang ito direkta sa mamuka ng magulang ni Ignacio. Nakalat ang mga papel sa sahig. Buksan niyo ang maaso niyong mata at basahin. Ang boses ni Katrina ay parang pahuhukom mula sa impyerno. Bawat kusing na ginamit ni Ignacio pambili ng mga kondo at kotse niyo ay ninakaw mula sa investments ng Karagatan Corporation na pondo sana ng Morales Technologies. Article 315 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Estafa at malversation of funds sa napakalaking halaga. Ang kabuwang pinsala ay 4 bilyong piso. Napatulala ang mga magulang ni Ignacio at automatikong pinulot ang mga papel mula sa sahig. Kahit hindi nila naiintindihan ang komplikadong financial reports, ang mapulang selyo and auditors at ang nakakatakot na mga numero ay tumusok sa kanilang mga mata tulad ng mga makamandag na karayom. Bukod dun, patuloy ni Katrina, sa nakalipas na 3 taon, ang Morales Technologies, sa pamamagitong ng mga dumi korporasyon, ay umiwas sa pagbabayad ng buwis na umabo sa 1.5 bilyong piso. At para ilayo ang hinala, ipinangalan ni Ignacio, sa inyo ang lahat ng bank transfers at pirma ng kumpanya. Bawat salita ay humampas sa manerbiyos ang pamilya Morales tulad ang isang mabigat na martilyo. Gusto niyo bang tumawa ang pulis?
Kinuha ni Katrina ang kanyang telepono, nagdial, at naka-loudspeaker. Neno, Neno. Sa mismong sandaling ito, sa labas ng hotel, umalingaw-ngaw ang matinis at palakas na ugong ng nga sirena. Ang nakakabulag na pula at asul na mga ilaw ay nagpakulay sa kalangitan sa gabi ng metropol bilang kulay ng sariwang dugo. Dose-dose ng masasakyan ng NBI at mga heavily armed na tropang PNP SAF ang pumalibot sa gusali. Tumingin si Katrina pababa sa mga magulang ni Ignacio na bumaksak sa sahig, nanginginig na parang mangga dahon sa hangin, at kay Ignacio na tuluyan nang nawala sa sarili. Sa malamig na tono, binikas niya ang pinal na hatol, hindi niyo na kailangang tumawag. Tinawagan ko na sila para sa inyo. Sa natitirang bahagi ng inyong buhay, tamasahin niyo ang inyong kayamanan sa loop ng kulungan. Ang tunog ng sirena, parang isang matulis na patalim, ay walang awang tumusok sa huling natitirang pekeng katahimikan sa banquet hall. Ang makislap ng mailaw ng pulisya ay pumasok sa malalaking bintana. Nagahagis ng maanino ng impyerno sa mga mukha ng Morales. Ang unang nasira ay ang ina, ang kanyang muha, na matagal nang nawalan ng ekspresyon dahil sa botox, ay pumangit ng husto. Ang eksklusibong kwintas ngayon ay parang isang lubit na bumibigti sa kanyang lik. Naglabas siya ang ligaw na sigaw ang hayop at, parang asong ulol, hinablot ang buhok ni Samantha na nakaupo sa sahig. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw ang may kasalanan ang lahat. Ang kanyang mahahabang kuko, ay bumaon sa perpektong muha ni Samantha, na nagiwan ng ilang madugong kalmot. Kung hindi mo inakit ang anak ko, kung hindi ka nagpumilit na ituloy itong lecheng kasal na to, hindi tayo mapupunta sa impyernong to. Ibalik mo ang penthouse ko. Ibalik mo ang kumpanya ng anak ko. Lumayo ka sa akin, matandang hukluban. Tumili si Samantha sa sakit. Ang kanyang imahe ng inosenteng tupa ay nakadurog-durog sa harap ng totoong pakakakulong. Pinalo niya ng malakas ang muka ina ni Ignacio. Gumulong silang dalawa sa sahi, na punong nga basak na salamin at dugo. Marahas na pinupunit ang isa't isa. Ang mamahaling wedding dress ay naging gulo-gulo at maruming basahan. Ang ama ni Ignacio ay bumaksak sa sahig. May blangkong na matang nakatingin sa financial reports. Isang dilaw at mainit na likido ang nagsimulang kumalat sa kanyang pantalon. Nahihi siya sa takot. 3 bilyon sa pagnanakaw. 1.5 bilyon sa buwis. Sapat na ito upang hindi na silang tatlo makalabas ng kulungan hanggang mamatay. Tinignan ni Katrina ng malamig ang pag-awe ng maasong ito. Sa ilalim ng kanyang mata, walang nikatiting na emosyon. Magalang na iniabot sa kanya ang steward ang isang mainit na tuwalya na may amoy ng Bulgarian rose oil. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang nga daliri, na parabang kahit ang hangin doon ay napakarumi para sa kanya. Tama na, manahimik kayong lahat. Si Ignacio, na nakaiga sa galabi ni rostrum, ay biglang naglabas sa niya isang gumunggol na boses bago mamatay. Gamit ang kanyang malusok na kaliwang kamay, pautal-utal siyang tumayo. Ang nabaling matadyang ay nagdudulot ng matulis na sakit sa bawat paginga. Nakalawit ang mapiraso ng buto mula sa kanang pulso niya. Tumutulo ang dugo sa puting charpet. Ngunit sa sandaling ito, tila kumapit siya sa huling hiblang kabaliwan. Ang kanyang mukhang punong dugo ay napilipit. Ang kanyang malakit na buhok ay nakadikit sa noo niya. Tinitigan niya si Katrina at biglang tumawa ng baliw. Hahaha, Kat, hindi. Katrina Imperial, tagapagmana. Umubo siyang dugo at hysterically na tumawa. Halos lumuwa ang kanyang mata mula sa masoket nito. Akala mo panalo ka na. Akala mo, gamit ang pera mo, mga papel mo, at mga pulis mo, madudurok mo ako. Bigla siyang humarap sa bintanang may mga umiilaw na sirena. Sa kanyang tingin ay lumitaw ang pakaligaw-eng isang na-corner na bandido. May sariling patakaran ang Maynila. At ang bilyon-bilyon mo galing sa labas ay hindi nakakasolusyon sa lahat dito. Hindi ako umakyat sa tuktok ng 5 taon nang walang dahilan. Akala mo wala akong baraha sa ilalim ng manggas ko? Sa salitang baraha, tumigil ang mga babaeng nag-away, at tinignan si Ignacio ng may bahit ng pag-asa. Napigil din ng hininga ang mga negosyante sa bulwagan. Anong baraha pa kaya ang mayroon siya ngayon? Bahagyang itinaas ni Katrina ang kanyang kilay. Ibinagsak ang tuwalya sa tray, at nang may tamat na awa, ay sinabing, "Oh, sige. Tingnan natin kung anong alon pa ang kayang gawin ng palaka sa ilalim ng balon. Malalaman mo ngayon." Nangalit ang mangipin ni Ignacio at gamit ang kaliwang kamay, hirap na hirap niyang kinuha mula sa isang nakatagong bulsa ang isang lumang kipat na cellphone. Kinogat niya ang antena, at tiniola ang isang maikling numero. Nang kumonekta ang linya, ang mukha ni Ignacio ay naging napakabait at nagmamakaawa, ngunit sa ilalim nito ay may nakatagong nakamamatay na kasamaan. Don Boyet. Ako to.
Si Ignacio. Nasa taas ako ni Metropol. Diamondol. May malaking problema ako. May isang baliw na babae na nakdala nga magabayarang tauhan dito at tumawag ng mapulis. Kung ilalabas niyo ako ngayon at papatayin ang asong ito, inyo na ang 30% NG Morals Technologies at ibibigay ko sa inyo ang source code NG Artificial Intelligence. Sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang isang malat at magaspang na tawa, parang tunong ng kinakayot na kalawanging bakal, nakakapanindig balahibo. Iggy, nakakaakit ang alok mo, pero ang daming pulis sa baba, medyo mahirap na trabaho. Don Boyet, ikaw ang hari ng underworld sa Maynila, ano ba ang mapulis na yan sa iyo? Kung sasakay kayo sa sikretong VIP elevator at kukunin ang babaeng ito bilang hostage, walang magagawa ang SAF, parangawan niyo na. Iligtas niyo ako. Halos gumapang na si Ignacio sa kanyang matuhod, habang sumisigaw sa telepono. Sige, nasa isang floor lang ako sa baba. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Naputol ang tawag, para bang nakatanggap ng 12 ang adrenaline si Ignacio. Tumayo siya ng tuwid, sumandal sa counter, at ang kanyang tingin ay muling napuno ng may sakit na kayabangan. Natatakot ka ba, Kat? Ipinakita niya ang kanyang madugong maangipin sa isang malademonyong ngiti. Matagal ka na kasing nakaupo sa trono mo, hindi mo alam na sa mundong ito, may matotong halimaw. Si Don Boyet Kitlat, ang hari mega sindikato sa Maynila, pumapatay ang mega tao niya nang hindi kumukurap. Wala silang pakisa bilyon-bilyon mo habang malayo ang hukbo mo. Pagdating ni Boyet, walang kwenta yang mega armado mo, mawawala ang negosyo ko, pero isasama kita sa hukay. Pagkarinig sa pangalang Don Boyet Kitlat, ang mabisita sa bulwagan ay napasinghap sa takot. May ilang babaeng hinimatay. Ang pangalang iyon sa mundo ang negosyo ay isang bawal. Kinokontrol niya ang underworld ng Kapitolyo, sikat sa sobrang kalupitan, at may mga protektor sa pinakamatataas na pwestong gobyerno. Nabaliw na si Ignacio, para ibigay ang shares sa ganoong halimaw. Agad na sumigla ang ina ni Ignacio at sumiga. Narinig mo, babae? Nasa likod NG anak ko, si Kidlat. Tapos ka na. Pagdating niya, ako mismo ang hihiwa sa mukha mo at ibebenta kita sa pinakamurang bahay aliwan. Nanginginig din sa excitement si Samantha. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Iggy, alam kong hindi ka matatalo. Ikaw ang hero ko. Hindi man lang sila tinapunan ng tingin ni Katrina. Lumapit siya sa nag-iisang buwapang leather sofa at elegantang umupo. Agad na nagbuhos ang steward ng isang tasaan perpektong tinimplang black tea. Uminom siya ng may magandang galaw, na parang nanonood ng isang murang sirkong palabas. Dante. Sa kanyang likuran, parang isang toreng bakal, nakatayo si Dante. Nasa holster ang kamay, at ang mamata ay mas malamig sa yelo. Sabihin mo sa SAF sa baba na maghintay ng 5 minuto. Dahil nakahanap si Ginoong Morales ang protektor, hindi siya mamamatay ng payapa kung hindi natin bubunutin sa ugat ang protektor na iyon. Masusunod, tahimik na bumulong si Dante sa kanyang radyo. At sa isang mahiwagang paraan, ang ugong na masirena sa labas ay huminto. Pinalibutan ng SAF ang gusali ngunit hindi nagsimula ng pagsalakay. Nagpanik si Ignacio, ngunit agad na kinumbinsi ang sarili na nag-aksaya lang ng oras ang mga negotiators. Magpanggap ka pa, galit niyang bulong. Tingnan natin kung makakainom ka pang sa pagdating ni Boyet. Lumipas ang oras. Sobrang tahimik sa bulwagan kaya't maririnig mo lang ang mabibigat na paghinga ni Ignacio. 4 na minuto at 50 segundo. Ting! Sa dulo ng bulwagan, ang malaking aserong pinto ng VIP elevator, na inilaan para sa lihim na evacuation, ay tumunog. Tumalon ang mapuso ng lahat, dahan-dahang bumukas ang mapinto. Isang makapal na amoy ng tuban cigars na may halong nakakasakal na amoy ng dugo at krimen ang pumasok sa bulwagan. Sino ang matapang dito? Sino ang sumubok na kalabanin ang kapatid kong si Boyet Kidlat? Kasabayng ligaw na sigaw. Lumabas mula sa elevator ang isang malaking lalaki na may mukhang tatat ng pilat, kalbong ulo na may tatungang bituin ng na kriminal, may cigar sa bibig, at naglalarong 2 steel balls sa kanyang kamay. Sa likod niya, sumunod ang 50 maton. Nakasuot niyam ga leather jackets, puno niyam ga tattoo at singsing, may dalang mamachete, at may kling baril. Kakaibang kakaiba ang mga taong ito sa mga disiplinadong PMC ni Dante. Ito ay magaligaw, uhaw sa dugong mag-aayop. Nanlamig ang anggan sa bulwagan. Nagtago sa mga sulok ang mga magnat. Si Ignacio, pagkakita kay Boyet, ay tumakbo palapit rito na parang sa sarili niyang ama. Binalewala ang sakit, at bumaksak sa kanyang mapaa, niyakap ang kanyang sapatos. Don Boyet,
Sa wakas, iligtas niyo ako. Tinuro niya si Katrina na uminom ni Eketsa. Ayan. Siya ang sumira sa kasal ko. Patayin niyo siya. Sa inyo na ang shares. Mayabang na dumura ng usok si Don Boyet at ngumisi. Kaawa-awang itsura. Sa Maynila, habang nakatayo ako rito, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Tumingala si Boyet at tiningnan ang gitna ng bulwagan. Una niyang nakita ang 200 na mersenaryo na may hawak na armas militar. Nanliit ang mamata ni Boyet at kumabog ang dibdib niya. Putya, ang lulupit ng magamit, regular na hugbo ito, ngunit umaasa sa kanyang makoneksyon sa pulisya, hindi siya masyadong natakot. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay dumausdos pa at huminto sa taong nasa likod ng sofa, kay Dante. Sa mismong segundong ito, nahulog ang mastil balls mula sa makamay ni Boyet. Klang, malakas itong gumulong sa marmol. Ang mga mata ni Boyet, na kanina lang ay naglalaman ng kabangisan, ay lumaki ng hindi kapani-paniwala. Kumiyit ang kanyang mapupil, na parabang nakita niya si Satanas sa mismong katawan. Nahulog ang tigar mula sa kanyang nakangangang bibig. Diretso sa mamahaling sapatos niya, sinusunok ito, ngunit hindi man lang niya naramdaman. Ang berdugo. Dante, isang alamat sa International Crime Syndicate, ang Diyos ng digmaan sa underworld, ang pinakanakakatakot na sandata ng Karagatan Corporation. Minsan nang nakita ni Boyet si Dante mula sa malayo sa isang black market para sa maarmas. Iyon ang pinakamalalang bangungot ng kanyang buhay. Siya, na isang maliit na boss sa Maynila, sa harap ng isang figura ng pandaydigang sukat na tulad ni Dante, ay hindi man lang isang langgam, kundi isang mikrobyo. Kung nandito si Dante, sino ang babaeng ganun na lang niya bantayan ng may matinding pagalang? Ang tingin ni Boyet, na parang isang kinalawang na mekanismo, ay dahan-dahan, na may nakakatakot na langit-ngit, lumingon patungo sa babaeng nasa sofa. Nakita niya ang isang magandang ngunit malamig na muha, nakita ang nga mataas na stewards, at pagkatapos ay parang pinako ang kanyang mamata sa hintuturo ang kanang kamay ng babay, sa singsing na sapphire, ang agila at ang globo, ang simbolong ganap na kapangyarihan ng Karagatan Corporation. Boom! Sumabog ang utak ni Boyet, tumigil ang kanyang pahinga. Parang nawalan ng buto ang kanyang mabinti, at nagsimula itong manginig ng matindi. Walang napansin si Ignacio at patuloy pa rin sa pag-iyak. Don Boyet, siya yun. Ano pang hinihintay niyo? Barilin niyo naye, putang ina mo. Isang ligaw na sigaw ang nayanig sa bulwagan. Nang walang anumang babala, biglang inangat ni Boyet ang kanyang mabigat na paa at malakas na sinipa sa mismong mukha si Ignacio. Crack! Nadurok ang mabuto ng ilong nito hanggang maging pulbos. Nagsumersol sa hangin si Ignacio. Tumilapon ng 5 metro patungo sa pader, at bumaksak na parang pirasong karne. Tumahimik ang buong bulwagan. Kahit ang mga maton ni Boyet ay napatulala. De Don Boyet, nakamali po kayo, iba po ang sinipa niyo. Tumili ang ina ni Ignacio, hindi siya pinansin ni Boyet, ang malaking kriminal na boss, na parang isang binugbog na aso, ay lumuhot ng diretso sa basak na salamin, at gumapang sa 4 na paa patungo kay Katrina. SS Senyora, di Don Dante. Nanginig at nawalan ng tono ang boses ni Boyet. Tumutulo ang mga luha at sipon sa mukha niyang tatat ng pilat. Maring idinikit niya ang kanyang nusa sa hik. Ang malamig na pawis ay bumuhos na parang talon. Karapat-dapat po akong mamatay. Bulag ako. Hindi ko alam na narito kayo para mag-asikaso ang negosyo. Sumpaman, wala po akong kinalaman sa basurang Morales na yan. Isa lang po akong alikabok. Isipin niyo na lang po na umutot lang ako at naglaho. Parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. Ang eksenang ito ay tuluyang sumira sa natitirang pag-asa ni Ignacio at bumasag sa lahat ng pangunawang nga naroroon. Habang nakahandusay sa dugo, isang mata lang na namumukto ang kayang imulat ni Ignacio, ang hari ng underworld ng Maynila. Hinahalikan ang sahig sa harap ni Katrina. Bakit? Paanong nangyari ito? Umiyak si Ignacio sa desperasyon gamit ang kanyang bungangang walang ngipin. Don Boyet, ibinigay ko na ang shares sa inyo. Tumayo kayo at patayin siya. Bakit kayo natatakot? Manahimik kang basura ka. Tumalon si Boyet. Tumakbo papunta kay Ignacio, at baliw na sinimulang sipain siya. Gusto mong mamatay? Mamatay kang mag-isa. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapakmana ng karagatan. Kaya niyang bilhin ang kalahati ng mundo nang hindi kumukurap. Hahati-hatiin kita sa pira-piraso. Bawat sipa ni Boyet ay ginamitan ng buong lakas. Ito ang tanging paraan para patunayan ang kanyang katapatan at iligtas ang kanyang walang kwentang buhay. Nabasak ang mabuto ni Ignacio nang may nakakatakot na tunog. Ang pisikal na sakit ay numipis na,
Ngunit ang kamalayan na siya ay dinurok sa antas ng walang katumbas na pangingibabaw ay hindi makayanan. May tunok na ibinaba ni Katrina ang kanyang tasa sa platito. Mahina ang tunog, ngunit agad na nanigas si Boyet at tumayo ng tuwid. Lumapit siya sa madugong karne na kinahinatnan ni Ignacio. Ngayon, naiintindihan mo na. Nakakapangilabot ang pagiging kalmado ng kanyang boses. Ang makoneksyon mo, ang mamaton mo. Sa akin, hindi man lang sila rason para tumawa. Ang kisame mo ay ang sahik lang sa ilalim nga aking mapaa. Nakombulsyon si Ignacio. Tumulo ang isang madugong luha mula sa kanyang pisngi. Natalo siya ng ganap, ngunit ang kanyang kaawa-awang ego ay nahahanap ng huling susuportahan. Tumingin siya ng malabo kay Samantha na nagtatago sa sulok at sa kanyang tiyan. Natalo ako, pero may anak ako, garalgal na boses ni Ignacio. Dala ni Samantha ang tagapagmana ko, hindi mapuputol ang lahi ko. Namutla si Samantha na parang bangkay. Niyakap niya ang kanyang tiyan at sinubukang gumapang palayo. Sa kanyang mamata ay sumasabog ang purong takot ng hayop. Ngumiti si Katrina na parabang narinig niya ang pinakamagandang biro sa mundo. Iniabot sa kanya ng steward ang isang manipis na folder. Sigurado ka bang bini mo dyan? Kumumpas ang kamay ni Katrina. Ang mga litrato mula sa isang private detective agency at ang ulat mula sa isang independent lab ay nagkalat at bumagsak sa mukha ni Ignacio. Ginugol niya ang kanyang huling lakas upang basahin ang malalaking letra sa dulo ang ulat. Ang biological na pagiging ama ay eksklusibo, hindi. At sa mga litrato, ang kanyang mahal na nobya ay masigasik na kayakap ang isang punong-punoeng tattoo na bartender mula sa isang elite club sa BGC. Ang petsa ay tumukma sa buwan kung kailan siya nabuntis. Hindi yan totoo. Kat, sinungaling ka. Umungal si Ignacio na parang nasugatang hayop. Tinitigan niya si Samantha. Sabihin mong hindi totoo yan, kaninong anak sa labas yan? Napagtanto ni Samantha na hindi na siya makakaligtas at nagdesisyong ilabas na ang lahat. Akala mo ba totoo kang lalaki? Tili niya. Naghahanap lang ako ng mayamang tanga para may pasa ang anak ko. Gabi-gabi kang umiinom ng alak, wala ka namang lakas. Kay Dennis mula sa klub ang anak ko. Bobo at tanga ka. Deserve mo lahat ng nangyayari sa iyo. Ang huling hampas ng awa. Ang linyang ito ay pumuputol sa huling hibla na nag-uugnay kay Ignacio sa realidad. Ang negosyo, pride, pag-ibig, maging ang kanyang genetikong pamana. Lahat ay naging kasinungalingan, isang mura at kaawa-awang palabas sa entablado na itinayo ni Katrina para sa kanya. Isang hindi pantao na sigaw, ang lumabas sa kanyang lalamunan, hindi kinaya ang kanyang katinuan, bumaliktad ang kanyang nga mata, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig kasama ang nga pirasong panlup na organ, nakombulsyon siya at nawalan ng malay. Ang kanyang muha ay tuluyan ng nanigas sa ekspresyon ng matinding pagdurusa. Anong kapangitan? Nairitang sabi ni Katrina. Nakaroon ng yabak sa labas. Sumuhot sa bovahan ang makatauhan ang PNP SAF at NBI, pinamumunuan ang general ng Metro Manila. Nang makita ang armadong hukbong nga PMC, hindi man lang sinubukan ng mapulis na itutok ang kanilang baril. Naglakat ang general ng PNP patungo kay Katrina at sumaludo. Senyora Imperial. Tinanggap na ngang NBI ang kaso. Ang mga suspek na sina Ignacio, Miguel, at Olivia Morales ay inaakusahan ng attempted murder, large-scale estafa, at tax evasion. Ang suspek na si Samantha ay inaakusahan ng pakikipagsapwatan at pamamukang reports. Ipapatupad na ang warrant of arrest. Tumango si Katrina. Nasa aking manager ang lahat ng ebidensya. Gawin niyo ng naayon sa batas. Ayokong mamatay sila. Gusto kong mabulok sila sa kulungan. Masusunod. Hulihin niyo sila. Utos, NG General. Marahas na inaresto NCAFA ni Megaan Morales. Tumitili pa rin ang ina. Ina ako ng milyonaryo. Bakit niyo ako? Nakatanggap siya ngang hampas ng baril sa panga, na nagtanggal sa kanyang ngipin. Kinalatkat ang ama sa sahig, nagiwan ng bakas ng ihi. Pinalipit si Samantha sa paraang lumagutok ang kanyang mabalikat. Si Ignacio na walang malay ay kinalatkat lamang sa mabinti mula sa bakas ng dugo. Sina Don Boyet at ang kanyang mamaton ay nakaluhot na nakaharap sa pader, hindi nangahas na huminga. Namayani ang katahimikan sa bulwagan. Tanging amoy lang ng dugo ang naiwan sa hangin. Tinignan ng mabisita si Katrina na parang isang diyosa. Lumingon siya patungo sa malalaking bintana, nakatingin sa mailong ng Maynila sa gabi. Senyora, tahimik na sabi ni Dante, sobra ng marumi dito. Nahihintay na ang helicopter sa rooftop. Nahihintay na ang pinuno angkan para sa inyo sa inyong pribadong rest house sa Batanes. Ipinikit niya ang kanyang mamata.
Huminga na malalim ng sariwang hangin mula sa taas. Ang nakakasakal na amoy ng ordinaryong buhay pamilya na tiniis niya sa loob ng 3 taon ay nawala na rin sa wakas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang naiwan na lang ay ang ganap na kalamigan ng isang pinuno ang mundo. Tayo na. Kalmadong sabi niya. Panahon na para bawiin ang mundo ko. 3 taon ang lumipas. Sa isang maximum security prison sa isang liblib na lugar sa Mindanao. Kuwagong gabi. Isang malupit na konkretong bunker, nawawala sa kagubatan, na pinaliligiran ng nga tore at barbed wire. Sa isang underground na selda kung saan amoy amak at dumi ng tao, kumikislap ang isang madilim na ilaw. Sa isang sulok, may gumagalaw na mabahong bukol ng basahan. Bilanggo 942. Oras na para maglakad. Gumapang ka na palabas. Binayo ang guwardiya ang bakal na pinto gamit ang baton. Nanginig ang bukol at dahan-dahang gumapang sa pader. Siya ay si Ignacio, ang dating Direktor ng Morales Technologies. Ang 3 taon sa impyerno ay sumira sa kanya. Tatat ng pilat ang kanyang muha, hiniwa ng mga preso na nalugi dahil sa pagkabangkarote ng kumpanya niya gamit ang pinatulis na sipilyo. Nabubulok at lubok ang ilong niya matapos ang sipa ni Boyet. Halos wala ng ngipin. Ang kanang kamay ay nanatiling baluktot at parang tuyong sanga. Hindi mo ba narinig? Basura? Sigaw ngang guwardiya. Nagitla si Ignacio at gumapang papalabas. Sa isang lawang tubig sa sahig, bigla niyang nakita ang pangit niyang refleksyon, at sa kanyang malabong mata ay nakaroon ng kumikinang nakabaliwan. Hindi ako si 942. Ako si Ignacio Morales. Ako ang CEO ng Morales. Hysterically siyang tumawa. Sinusubukang isuklay pabalik ang madumi niyang buhok gamit ang pilay niyang kamay. Papapasok na tayo sa stock exchange. Nasaan ang nobya ko? Kat! Nasaan ang tuksedo kong gawa ni Michael Cinco? Ngumisi ang guwardiya. Inatake na naman ng kabaliwan. Akala niya oligarko siya. Balita ko buong pamilya niya andito. Ang nanay niya sa women's prison binasagan ng buto sa binti para sa isang pirasong tinapay. Gumagapang na rin ngayon. Tatay niya sa kwari na stroke. Naisa sarili. At yung samanta niya nagkaroon ng nakakahawang sakit sa mga preso. Nabubulok na sa isolation. Biglang bumukas ang lumang telebisyon sa pasilyo. Sa halip na normal na balita, isang pandaigdigang live broadcast ang umere. Isang hall ng pulong sa Maynila. Sa pabilok na mesa ay nakaupo ang pinakamayayamang tao sa mundo. At sa isang gintong trono, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng formal at mamahaling itim na suit, may perpektong postura, at korona sa buhok. Ako si Katrina Imperial, General Director ng Karagatan Corporation. Opisyal na nagpapahayag ng buong pag-takeover ng mga pangunahing assets ng Silanggang Europa, Asia, at ng Global South. 70% ng mga pandaigdigang ruta ng kalakalan ay sumusunod na ngayon sa aming mga panuntunan. Ang bulwagan sa telebisyon ay sumabog sa palakpakan mula sa mga lider ng mundo. Sa madilim na pasilyo ng kulungan, nakatitik si Ignacio sa screen. Tumigil ang pahinga niya. Ang babae sa trono. Yon ay sikat, ang kanyang kusinera. Ang babaeng iniwan niya sa bodega. Ang sapphire ring sa kanyang daliri ay kumislap ng asul na apoy, diretso sa mga mata niya. Hindi. Fake yan. Kasinungalingan yan. Isang nakakadurok puso at malademonyong sigaw. Tumalon siya at nagsimulang bali na ihampas ang ulo sa bakal na rehas. Kat, bumaba ka diyan. Pwesto ko yan. Ibalik mo sa akin kumpanya ko. Ibalik mo ang pra ko. Ninakaw mo ang buhay ko. Bam! 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 Bumulwak ang dugo mula sa kanyang noo. Ngunit patuloy siyang tumatawa at umiyak ng hysterical. Ang kanyang katinuan ay tuluyan ng napuksa. Ang kisame mo ay ang sahilang sa ilalim ng aking napaa. Ngayon niya naintindihan. Hahaha. Oligarko ako. Kat, pilansahin mo ang polo ko. Nagmura ang kuwardiya at pinaril siya gamit ang taser. Bumaksak si Ignacio sa sarili niyang ihi. Bumubula ang bibig. Pero patuloy pa ring bumubulong ng kanyang mabaliw na ilusyon. Idineklara ng doktor ng kulungan ang kabuwang pagkasira ng kanyang isipan. Ang kamatayan ay magiging isang regalo, ngunit mabubuhay pa siya ng matagal sa impyernong ito na kinakain ng pagsisisi. Kasabay nito, sa Begeche, Pebechom Tower, 88 floor, napakalamig sa loop ng conference room. Pinapaikot ni Katrina ang isang gintong fountain pen sa kanyang makamay. Nakaupo ang 12 direktor ng Asian Department, ni hindi makahinga sa kaba. Sa likod niya ay tahimik na nakatayo si Dante. Ang planong ito para sa natira sa Morales Technologies, basura. Inihagis niya ang folder sa mesa. Simulan ang short selling.
Sa loob ng 48 oras, pabagsakin ang lahat ng suppliers nila. Gusto ko na sa kasaysayan ng negosyo, wala man lang matirang abo kay Ignacio. Masusunod, senyora. Bumukas ang mapinto at kinalatkat ng magwardiya ang apat na nakadungis at mabahong tao. Tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan ni Ignacio. Ang mismong makamag-anak na dati ay nang api kay Katrina. Pinipilit siyang magluto ng hapunan para sa kanila at ninanakaw ang kanyang pera. 3 taon na ang nakalipas, kinumpiska ang maari-arian nila. Naging maapulubi sila. Lumuhod sila sa harap ni Katrina, umiyak. Senyora, patawad po, nakamali po kami. Namamatay na kami sa gutom, maawa na kayo. Tinignan niya sila ng may pandidiri. Nagnakaw kayo mula sa reserve fund ng 30 milyong piso. Ang utang niyo na may interest ngayon ay 54 milyon. Dante, ipadala sila sa minahan ng ginto sa Mindanao, sa pinakamalalim na hukay. Hayaang bumungkaw sila ang bato hanggang mabayaran ang buong utang. Pak namatay sila. Itapon sa basurahan. Malakas na sumiga ang makamag-anak nang malaman nilang ipapadala sila sa walang hanggang bilangguan sa minahan. Ngunit pinatulok sila nga magwardiya gamit ang taser at kinalatkat palabas. Napalunok ang madirektor sa kwarto. Nakikita ang buong lakas at kawalan ng awa ng bagong emperatris. 3 buwan ang lumipas, sa karagatang Pasipiko. Hinihiwa ang superyat na emperatris ang mga alon sa gabi. Naktipon ang mga elita ang mundo sa barko upang yumuko sa harap ng bagong kaayusan. Bumukas ang mga pinto patungo sa upper deck, at tumigil ang usapan. Nagbigay daan ang maelit. Naglakat si Katrina, suot ang isang perpektong puting coat, kapa, at itim na silk dress. Sa gitna nga tao nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang namagnates at politiko. Lumabas siya sa viewing deck. Hinahangin ang buhok niya mula sa dagat. Senyora, tahimik na inabot sa kanya ni Dante ang isang baso ng maligamgam na tubig. Malamig ang hangin dito. Hindi siya uminom. Pinainit lamang niya ang kanyang kamay. Tuluyan na siyang nabali. Kumakain na ang sarili niyang dumi. Bumibigay na ang organs niya. 6 na buwan na lang ang buhay niya. 6 na buwan ng purong impyerno. Kalmadong ibinuhos ni Katrina ang tubig sa maitim na alon ng karagatan. Hinuhugasan ang huling alaala ng 3 kaawa-awang taon na iyon. Mabuti. Huwag niyo nang babanggitin ang mapangalang iyon sa harap ko. Masyadong madumi. Masusunod. Umugong ng malakas ang superya. Nasa makamay na natin ang mapangang mundo, senyora. Saan niyo ipinag-utos na lumayak tayo susunod? Tanong ni Dante. Tiningnan ni Katrina ang unang sinag ng araw na pumuputol sa dilim sa abot tanaw. Sa kanyang mamata ay nandun lamang ang walang hanggang uhaw para sa mabagong pananakop. Dun. Kung saan walang sinuman ang nangahas na mangarap, ang kanyang boses, punong ganap na kapangyarihan, ay natunaw, sa tunong nga alon. Tayo na't hubugin ang mundong ito ayon sa aking kagustuhan.